ay ipakikita ko naman sa inyo muna yung mga gustong maghatid ng pabati kay Pangulong Duterte. Panoorin po natin. Sa mga kaigsuunan kong Bisaya sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan, sa mga kababayan ko sa Pilipinas at sa buong mundo, pakatan katay manghuran ko Islam, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming tatay na si Presidente Rudy Duterte. Maraming salamat din po sa pagsuporta niyo sa pamilya namin. Alam natin na si Presidente Rudy ay nasa mahirap na kalagayan dahil sa kanyang edad. Isa lang po ang inihiling naming pamilya, ang patuloy niyong pagdasal para sa kanyang kalusugan. Maraming salamat po at tuloy po ang laban. My warmest birthday wishes to former President Rodrigo Duterte. I learned resilience and courage in your exigence. Thank you for teaching me the value of education. I wish you love, good health, and happiness. Happy 80th birthday, Papa. Magandang araw sa inyong lahat dyan. Sa mga nanonood nito, alam ko na nandyan kayo dahil sumusuporta kayo sa tatay ko. Birthday niya ngayon, masaya ako, nakasama ko kayo na mag-celebrate ng birthday niya. Yun lang, nasa Hague siya ngayon sa Netherlands, nasa ICC kasi inaresto sa hindi tama na paraan, illegal na paraan yung tatay ko at isinuko ni Bongbong Marcos sa mga doon sa Netherlands, sa ICC. So, kahit ganon ang nangyari, masaya pa rin ako kasi nakikita ko yung suporta nyo. So, malaking bagay yan sa amin. Gusto ko malaman nyo na malaking bagay talaga yan. At huwag na tayong tumigil hanggat sa hindi makabalik si PRRD. Kailangan malaman talaga ng administrasyong ito na hindi tayo pumapayag sa ginawa nila. Yun lang. Again, gusto ko magpasalamat kasi kung hindi dahil sa inyo, wala na akong lakas. Mahirap din yung sitwasyon. Alam ko, marami tayong nasasaktan ngayon dahil sa nangyari, pero mahalaga talaga na lumaban tayo. Hindi pwede na tayo ay magpapatalo lamang. So, kailangan ipakita natin na hindi tayo talaga pumapayag. So again, maraming salamat talaga sa inyo. Marami kayong oras na pwedeng ibigay sa ibang bagay, pero andyan kayo ngayon, andito kayo, nakikinig sa akin. Wala akong masabi sa inyo. So, mahal na mahal ko kayo dahil sa pinapakita niyong suporta sa tatay ko. So, isa pa, dahil ito ay resulta ng tingin ko na sobrahan ng politika ito si Marcos dahil tingin ko takot talaga sila na tumakbo yung kapatid ko sa 2028 kaya maraming mga movements o mga kilos sa politika laban sa pamilya namin na ginagawa ng administrasyon. So, gusto ko lang dahil I want to take this opportunity na wag natin kalimutan yung mga issue yung sa GAA, pati yung sa PhilHealth ng mga pera na hindi nila masagot at yung kung paano ginagamit ang ayuda ngayon para sa eleksyon. Yun ang mahalaga rin na hindi natin patuloy na i-question natin at bigyan ng pansin. So, yun lang sa lahat ng kasama namin ngayon na nagse-celebrate ng birthday ng tatay ko. Again, mahal na mahal ko kayo dahil alam ko mahal na mahal niyo yung tatay ko. Malaking bagay yan sa amin. So, thank you very much and God bless you all and mabuhay kayong lahat, mga Pilipino. Happy 80th birthday. Hindi man tayo magkasama ngayon, subalit milyong-milyong Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo ay buong sumusuporta behind you sa laban na ito.
We will overcome this, and all we can do at the moment is continue praying for you and your good health. Please keep strong. Patatag tayo para sa ating bayan. Bingbong, Betty, and Paulo Medjaldea. Sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at saan mang parte ng mundo, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagtipon-tipon upang ipagdiriwang ang kaarawan ng ating pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sana po huwag tayo huminto sa pagpalabas ng ating mga damdamin at ng ating mithiin na may balik ang ating Pangulong Duterte dito sa ating bansang Pilipinas. At atin rin sanang ipagdarasal sa buong may kapal na sana siya po ay bibigyan ng magandang kalusugan, talas ng isipan at tibay ng kalooban upang kanyang malagpasan ang lahat ng pagsubok na kanyang kinakaharap ngayon. Maraming salamat mga kababayan ko. Pagpalain po tayo ng buong may kapal. Ako po ay nakikisama sa inyong lahat sa pagbati natin sa dating Pangulo ng ating bansa, Mayor Rodrigo Roa Duterte, sa pagsapit ng kanyang ika-80 kaarawan ng pagsilang. Ang totoo po, hindi ko alam kung ako po ay naliligayahan o nalulungkot sapagkat bagamat ang pagsilang po ay dapat po nating sineselebrate. Ngunit sa kanyang kalagayan ngayon na nasa malayong bansa, nasapilitang dinukot at inilipad sa isang lugar na napakalayo sa atin. Hindi ko po alam kung paano natin i-celebrate ng maligaya ang kanyang kaarawan. Ang masasabi ko lamang po sa ating Pangulo, sana'y lalo siyang maging matatag. Alam ko po siya'y matatag. Wala pong problema doon. I do not doubt his tenacity and endurance as a leader. Medyo nag-aalala lamang po ako sa kanyang kalusugan sapagkat alam nating may edad na siya at naggagamot po siya. Hindi naman po masyadong mabuti ang kanyang kalusugan. Yun lamang po ang aking inaalala. Ngunit sa kanya, bilang isang leader, alam kong matatag siya. Alam kong alam niya ang kalagayan ng ating bansa. He is prepared to suffer. Sa kanya po ay palagay ko kahit buhay niya itataya niya, alang-alang sa kanyang bansa. Sana'y marinig mo ang aking sasabihin, Mayor, Mr. President. You are the image of sacrifice and courage. You are the epitome of a leader who gave it all but asked for nothing. You are the unifying force to restore the rectitude and the majesty of our laws. You are the embodiment of a leader that inspires a brave, independent, and sovereign nation. Sa atin pong mga kababayan, huwag po kayong mawawalan ng loob. I always believe that there is time for reckoning and for truth to prevail. Let us bring back our decency, our patriotism, and our true sense of nationhood. Let us bring back our qualities that define us and prove as to who we are as a people. Let us be resilient. Let us be steadfast. Let us be patient towards our march to normalcy, transparency, and integrity. Let us bring back our president no matter what happens. Ibalik niyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong. Ganda nitong ginawa ni Jimmy na kanta na ito. Ibalik niyo si Tatay Digong. Maligayang kaarawan sa inyo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mula sa lahat ng Pilipino sa buong daigdig.
Kami po ay nagtipon-tipon ngayon sa iba't ibang bahagi ng daigdig upang iparinig sa inyo at ipadama sa inyo ang aming pagmamahal. Kayo po ay naging isang tunay at ganap na ama, Tatay Digong. Ganap na ama na nagmahal, nagturo, nagdisiplina, at nagtanggol. At ngayon po, sana sa pamamagitan ng aming pinagsamang boses, kayo naman po ang aming maipagtanggol. Kailangan po marinig ng buong daigdig ang aming pagtutol sa ginawa ng iilang tao at sa pagsanla ng ating kasarinlan. Ngunit hindi po kami nababahala. Tapos na po kaming lumuha at ngayon po kaming lahat ay nakahanap na ng tapang at ng lakas upang ibalik si Tatay Digong sa kanyang bansang sinilangan. Ang regalo po namin, bukod sa pagmamahal, ay ang aming boses na pinagsama. Maririnig po tayo ng buong daigdig na bumabati ng happy birthday kay Pangulong Duterte at ang aming boses na sumisigaw na hindi tayo saklaw ni numan. Ang Pilipinas ay sa Pilipino. At si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay sa amin. Pangulo, Mayor, mahal na mahal po namin kayo. Sana po, damang-dama ninyo ito ngayon sa inyong kaarawan. Happy birthday to our dear friend, our mentor, our father, and the one true President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo, message ni Jimmy Bondoc, sobrang lungkot na lungkot talaga ako. Si Pangulong Duterte ay sa amin, ibalik niyo siya sa Pilipinas. Si Pangulong Duterte ay atin. Si Pangulong Duterte ay para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Kaya sana ibalik niyo siya sa Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
Sa harap ng